Mga idol at kabayan, breaking news! Amerika tuloy-tuloy ang pagpulbos sa mga Houthi sa Yemen. US Navy guided missile destroyer na kabilang sa Hari Tuma Carrier Strike Group nag-operate sa Red Sea. Naglunsad ng Tomahawk land attack cruise missile. China, bistado na. Amerika at Israel, nabisto ang China. Aba, Houthi. Sa China pala bumibili ng mga parte ng kanilang mga missile. Kaya pala pikit mata ang People's Republic of China dahil kabilang sa deal na huwag atakihin na ang kanilang mga barko sa Red Sea. China, matapos makita na nagpatrol din sa Baho de Masinloc ang isang barko ng Amerika, ipinadala ng China Coast Guard ang kanilang CCG-5901, The Monster, sa lugar. US Navy combat ship nasa gawing Palawan at Sulu Sea. Tuloy-tuloy ang ginagawang pagbabantay ng Amerika sa mga teritoryo ng Pilipinas. Isang mambabatas naman, imbis matuwa, binatikos pa ang pagpasok ng mga barkong pandigma ng Amerika sa teritoryo ng Pilipinas. Nakutunog maka-China, pero ang palihim na pagpasok ng submarine drone ng China sa Masbate, tikom ang bibig nila. Bakit kaya? Amerika pinalakas pa ang kanilang kampanya laban sa mga proxy ng Iran sa gitnang silangan. Ang US Navy guided missile destroyer na kabilang sa Hari Truman Carrier Strike Group na nag-ooperate sa Red Sea ay naglunsad ng Tomahawk land attack cruise missile sa Iranian-backed Houthi Command and Control Weapon Production and Storage Facility sa US Central Command Area of Responsibility. Ginawa ito ng Estados Unidos, mga kabayan, upang mas lalong pahinain ang puwersa ng mga kalaban. Isa sa mga ibinuking ng Amerika na China ang nasa likod kung bakit nakakagawa ng mga missile ang mga Houthi sa Yemen. Maliban pa sa mga isinsupply ng Iran sa kanila, nakikipag-tie up ang mga proxy ng Iran sa iba't ibang Chinese private company para makakuha ng mga bahagi, piyasa o parte para makabuo ito ng mga sandata na kanilang ginagamit para makapanakit, makapinsala at magdulot ng sigalot sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Ayon sa isang source sa Israel, napag-alaman ng Estados Unidos kung bakit pikit mata ang China sa mga ginagawang pag-atake ng Houthi sa mga barkong pangkomersyal sa Red Sea. Napagkasunduan pala ng China at Houthi, mga kabayan, na hindi nito aatakihin ang mga barkong pagmamay-ari ng People's Republic of China. Ang kapalit nito ay ang pagpayag ng gobyerno ng China na magbenta ng mga component o parte na ginagamit ng mga Houthi para makagawa ng mga missiles. Dagdag pa dito, inilahad din ng source na hindi lamang Israel ang target ng mga militanteng grupo. Kapag lumakas pa ang mga ito, target din nila ang Saudi Arabia, Abu Dhabi sa United Arab Emirates. Kaya hindi lamang pansariling interes ng Israel at Amerika ang kanilang ginagampanan ngayon. Ito ay para sa katatagan at kapayapaan ng buong gitnang silangan. Please talk to us about the Chinese link here. What are you learning? Right. So we've been speaking about the threat of the Houthis for over a year now. They basically started their campaign against Israeli vessels and also with missiles against Israel shortly after that Hamas attack, joining other arenas. And this has been a threat, as you said, not only on Israel, but also on other vessels, international vessels in the Red Sea. So we reported this evening that much of the weaponry used by the Houthis was obtained using components bought from Chinese companies. Now, these were private companies, but this was all under the watchful eyes of the Chinese regime, because we know that since September, the US has made contact with the Chinese authorities about that activity, that terrorist activity using these components bought in China. And the indication that the Americans received were that the Chinese did nothing to change the situation. Furthermore, we know that Houthi officials traveled to China, where they were likely to have met with Chinese officials. So the Chinese were not deterred by that complaint by the US and continued their operation. Furthermore, other threats beyond those to the vessels and the missiles and drones sent to Israel. We understand from that intelligence information that the Houthis are using components, Chinese components, to build cruise missiles that the Americans say could threaten other capitals in the region like Riyadh and Abu Dhabi, and that is a major warning for these Sunni countries in the Gulf area. So that danger is not just to Israel, not just to these boats, but to the regional stability in general, and that is a major concern. Now the US, perhaps Israel, perhaps other countries will have to find out how to stop this campaign. Well, this is what the Americans believe is part of that deal. Basically, the Chinese turning a blind eye
for the very least, to this system, while the Houthis spare their boats in the Red Sea. That is the deal that the American intelligence is speaking about. Spare our boats and we'll enable you to buy all these weaponry, all these components that you need for your weapon industry. The trouble is that so many other countries and so many innocents, of course, are suffering from the hands of these terrorists. We know here in Israel, so many Israelis lost their lives from those drones, from these ballistic missiles, and we know that the technological advancement of the Houthis is only improving with time, and the Americans believe that they have gained so much technology and equipment that they will be able to threaten the region for the next year as well. Sa ibang balita naman, namataan ng isang US expert noong ika-2 ng Enero ng taong kasalukuyan ang presensya ng 3 China Coast Guard na may bow number 3106, 3302 at 3305 at hindi bababa sa 7 Chinese maritime militia sa palibot ng Baho de Masinloc. Nagulantang ang China matapos makita ang isang barko ng Amerika malapit din sa lugar. China ipinadala pa ang kanilang pinakamalaking China Coast Guard 5901 aka the Monster matapos mapag-alaman na naroon din sa area na nag-ooperate ang isang US Navy vessel, ang USNS Victorious. Nitong ika-4 ng Enero, namataan na ang China Coast Guard 5901 ay nasa layo lamang na 50 nautical miles sa kalupaan ng Pilipinas sa gawing San Narciso, Zambales. Sa mga nagtatanong kung nasaan ang barko ng Pilipinas, nakabantay naman ang barko ng Philippine Coast Guard, ang BRP Cabra, sa di kalayuan. Sa ibang balita naman, Amerika todo bantay sa Pilipinas. USS Savannah LCS-28, isang Independence-class littoral combat ship ng US Navy na sa Palawan. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol ng mga barkong pandigma ng Amerika sa Pilipinas. Ganito kahalaga maging kaalyado ng Amerika, pero para sa ibang mamabatas sa Pilipinas, imbis na matawa at sumuporta, kinontra pa ang pagpasok ng mga barkong pandigma ng Amerika sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Representative Brosas, na kinatawan ng Gabriela Party List, hindi daw tama at tinututulan nito ang pagpapalalim pa ng US forces sa Pilipinas. Hindi nagustuhan ng mamabatas ang pagpasok ng US Carrier Strike Group na pinangunahan ng USS Carl Vinson aircraft carrier sa Leyte at bandang Mindanao at kalaunan ay lumabas pa sa Palawan. Ayon kay Brosas, ang presensya daw ng nuclear-capable warship kasama ang iba pang mga barkong pandigma ng Amerika ay nagdudulot ng peligro sa mga Pilipino. Ganyan na ganyan ang mga boses na naririnig natin sa mga mouthpiece ng China. Sang-ayon ba kayo sa mga sinabi niya? Ang nakakapagtataka, yung pagpasok ng submarine drone ng China sa gawing Masbate, wala kang naririnig sa kanila. Ang Estados Unidos, mga kabayan, ay kaalyado ng Pilipinas. Hindi ito banta sa mga Pilipino, pero ang pagpasok ng mga kagamitan ng China ng palihim sa loob ng karatubigan ng Pilipinas ay totoong alarming. Paano na lang kaya ang mangyayari sa atin sa hinaharap kung ganitong uri ng mga politiko ang nakaupo sa pwesto? Laban Pinas.